Gigil na kami sa Aldab. Pakidnap natin si Alden. Nagkoroneta nga kami, 3 love team. Katniel, Jadine, Lizken. Oh, yes! Free nyo, kasabay nyo kasi sila Alden magkikita for the first time. Oh, yes! Umiyak lang naman si Alden. With Meme. Si Meme kasi sobrang tutok siya eh. How about Anne? Si Anne ang mahirap lang kay Anne kasi Pinakamahirap na part ng maging part ng Showtime. yung magpasikat, syempre. Pinagdaanan mo as a, personally, Mm-mm. pinagdaanan mo, yung suspension. Yeah, Grabe yung suspension. Wala nang Channel 2, wala nang ABS. As in, wala na kami sa ere. So parang, paano to? Anong mangyayari sa atin? Kung noong 2015, sinabi mo sa akin, yung Showtime is gonna be on GMA, tatawanan kita. Tatawanan talaga kita kasi imposible yan. Wala naman kayong kinalaman sa away ng Itbulaga at ng tape. At ng tape, wala Lapas kayo talaga. dyan. Wala talaga na Lapas parang, kayo dyan eh. lo, nag-away sila. Ano kung mangyayari? Oo, correct, Paano? correct. Oh my God, papasok kami sa loob ng GMA. So parang kami, magma-merge. Mag-work kami together. So parang, sobrang kikilabutan na. Yeah, Think, talk, tea. Hi everyone! Thank you so much for watching this episode of Think Talk Tea. And although mukha siyang medyo mahaba, don't worry kasi yung mga episodes ng show namin ay perfect na maging background audio ninyo while you are doing something else. For example, pwedeng siyang pakinggan kahit kayo ay nagda-drive, nagko-commute, nagkatrabaho, nagluluto, o nagugas ng pinggan, bago matulog, naliligo, or whatever else you wanna do, please use our episodes as your music or your background audio. And get ready to be inspired, entertained, and be informed. And feel free to watch our other episodes as well. Mabuhay! Welcome to another fun episode of Think Talk Tea. I'm your host, Corinne Kim. At ngayong araw, ang taas ng energy ko, madlang people, dahil ang kasama natin ay ang executive producer ng It's Showtime, none other than Trina Genova Vitaro! Oh yes! What's up, madlang people? Gong. Ginong. Sorry. Hindi naman ako singer. Sorry. Bago ang lahat, Trina, bumati ka muna sa ating mga... Hello! What do you call your audience Wala ba? naman. Walang madlang Wala people. pa. Sa amin. Papunta tayo dyan. What's up, madlang people? Yon. Hello, guys. Hello! Yan. Is it your first time na ma-interview? Oo, parang on-cam, yes. Pero usually, mga interview, mga pagkailangan lang sa mga projects sa school, ganyan. But yung on-cam talaga na, i-e-ere mo siya online. Kinakabahan ako. First time. Oh my gosh. Shoutout ka muna sa mga boss. Shout out po! Hindi ko po ito na paalam. So, good luck sa akin. Hindi naman bawal eh. Hindi naman bawal. Basta huwag Bawal. lang natin pag-usapan yung mga, yon. Basta tandaan mo, Trina, wala tong edit Oo nga eh. So, kinakabahan tuloy ako. Oh my gosh. Wait lang bago ang lahat. Matagal na mo kayo kaibigan ni Yes! Trina, ha? As in, super Sabihin tagal nila na mga parang, bakit parang ang close nila? Kasi close talaga kami. Yes. As in, siguro, Oo. kasi magkasama pa tayo sa Boracay. Diba? Oo, As in, tagal na nun, girl. As As in, pa sobrang yan? tagal na. So, nung time na na-meet kita, I think, PA ka ba nun? Sa PA show? ako sa... No, actually, nag-meet tayo. Wala pang Showtime. Wala bang Showtime? Yes, wala pa. Nasa game ka na ba ako noon? 2000. Basta, game ka na ba ako noon bago mag-start yung Showtime? Mga 2008 yata. Yun ang first 2009. show mo? No, marami na ako naging shows. Tapos, bago ako mag-Showtime, game ka na ba ako? Doon tayo nag-meet. Doon tayo Wait lang, nagkakilala. baka kasi di alam ng mga kabataan ng game ka na ba? Oh my gosh. Game ka na ba? Game! Na! Ano ba yun? Hindi na nila alam yung game ko na ba? Oh my gosh, ano ba yan? Bakit? Kamay sa dibdib. Ito may kamay sa Yes, dibdib? so kamay sa dibdib, ganon. Kasi gaganon ka. So, katrabaho mo pa dun si Miss Carez. Hindi ko na naka-work si Madam Chris. Uy, OA ka. Hindi, ang nakatrabaho ko si Edu. Yes. Edu Manzano na. Ba yun? Oo, yun. Yes. Wait, kailan umalis si Chris ng Kailan ba? Hindi, I cannot remember. Kasi, No, impossible. Kasi nga wala pa ako sa game ka na ba nun? Iba pa yung shows ko nun. Nung may Chris Aquino, iba pa yung show mo. Iba pa yung show ko nun sa ABS. Pero parang masasabi mo na first major, pero ang first company mo, ABS. Technically, yes. Kasi, nag-work ako sa call center before. Tapos, nung tumawag yung ABS, nag-resign ako para mag-apply sa ABS. So, Pinagsisisihan mo ba yan? Hindi naman. Oh my gosh. Hindi naman. Syempre, hindi. Kasi, syempre, kung hindi naman ako makakarating dito kung hindi dahil sa ABS, bakla, diba? Ano nga,
executive producer. Bakla, work my way to the top. Eme! That's true. Totoo. Gagawin ko talaga epitome of. Ikaw talaga, kasi bilhin mo na meet kita, PA, diba? From PA Pero to be fair, kasi sa ABS-CBN, and this is really what I can vouch for, ha? Ano sila sa meritocracy eh? Yes, Meritocracy ba tawag doon? Yung parang kumbaga, sila, yung kahit sila Tita Cory, sila Miss Charo Santos Concho. Kumbaga talagang hindi mo yan maluloko kasi alam nila yung sila Oo, nag-start talaga sa bottom. Parang very rare sa ABS yung bigla kang naging boss. Hindi Diba? Hindi talaga. Kailangan mong dumaan sa sa pag-PPA lahat. Yun naman yung, kung if you wanna be an executive producer, you need to go through all those steps eh. Yun yung parang entry level mo para maging producer ka. So, magsa-start ka as production assistant. So, doon naman ako talaga nag-start. Tapos, dire-diretso na siya. Tapos, naging segment producer. Showtime na. Showtime, yes. So, na-promote ako sa Showtime. Parang 2006 ako nag-start sa ABS. Tapos, 2009 nag-start yung Showtime. Yes, Tapos, day one. As in, day one. Sorry, gusto ko lang sabihin kasi nakwento mo pa sa amin, nagiinuman pa tayo noon. Oh, yes. Wait, sabi niya, may bago akong show. Sabi ko, basta before siyang ano yung after nyo? Kasi dati, bago nag-start yung Showtime, Game Ka Na Ba? And then Wawawi. Yes, so, mawawala yung Game Ka Na Ba? Showtime yung ipapalit. Kaya nawala si Game Ka Na Ba? Kasi tumakbo dahil ba tumakbo ng politiko si... I think so. But, diba, parang ganun eh. Sir Edu. Tapos, pinalitan ng 10:30? 10:30 ba kayo? Parang mga ganun. Mga morning format kami sa Showtime. Tapos, dinadry run namin yung Showtime. Nagkakasama tayo, nagdi-dinner tayo, ganyan. Wala, may dinadry run kami bagong show. Hindi ko alam kung mag-work. Diba? Good luck. Hindi mo alam kung mag-work. Hindi namin alam kung mag-work. Pumasok ka nun, SP? PA. PA. Oo, as in PA talaga. So, dinadry run namin yung Showtime nung patapos na yung Game Ka Na Ba. Tapos, PA ako nun, Tech PA, Technical Production Assistant. So, meaning lahat ng technical requirements ng show, ikaw ang in charge. Ikaw magre-request, lahat yun sa'yo. Ganun siya. So, dun ako nag-start. Tapos, yun, dire-diretso naman na. As in, pilot, day one, nandun ako ng Showtime. Oo, yan. As ikaw in, talaga. Parang ikaw na nga lang ata natira. OG. Hindi naman. Tsaka pero bilang na lang kami. Sino kasama mo? Ako, head writer. Yung head writer si Ate Alex. Yes. Yan, OG Shout yan. out to Miss Alex. Yes. Ate Alex, I'm here. Oh my gosh. Tapos, si Dumbo. OG din nga pala OG si Dumbo. Si Ate Peachy, yung music researcher namin. DJ MOD. Si DJ MOD, nandun pa din ba? Sa amin pa rin si DJ MOD. So, isa siya sa mga OG. Sino pa ba? As in, ang konti na lang talaga namin eh. Shucks, baka may... editors. Sorry. Oh, yes. Labas ng kote. Ayan. Okay. Masyado na malapit. So, sa editors naman, nandun yung mga... Andyan pa yung original namin, si Alphonse. Yan. Tapos, sino pa ba? Baka may nakalimutan ako. Oh my gosh. Pero... Parang wala kayong 10. Wala na kaming 10. Pero alam mo yung, that's why I'm so proud of you. Remember kailan ka nag-EP ng 20... Nag-start ako maging EP, hindi ko na maalala, 2022. Right? Parang 2022. I think may message yun, parang sabi ko, sobrang proud ako. Oo. Kasi nakita ko yun eh. Yung journey. Na-witness mo yung journey. Tsaka, to be fair, I'm just so surprised, na-realize ko, ang daming EP ng Showtime naging kaibigan ko. Oo. Wala. Ate Yap. Yes, Ate Yap. Yap Sabangan. Jovi. Ate Jovi, yes. Diba? Jove Saverion. And now you. Oh, yes. Baka naman. Paano ko nalaman na kumbag? Pero yun, diba? It's just so nice kasi parang, ito yung sa mga viewers natin, ito yung mga baka hindi nila alam na, yes, of course, syempre, ang success ng show. Sila Meme Vai, syempre, sila Sir Ogie, sila Kuya Bong, ganyan. Of course, given na yan. Pero hindi naman tatakbo yan kung wala yung mga tao sa likod. Behind the scene, the people behind it. Yes. So, madami kami. Madami kami nagtutulong-tulong to mount the show. So, meron kaming production, yung sa production, kami yun. Tapos meron kaming creatives, yan sila Ate Alex, yung mga writers namin, yung mga head writers. Tapos, meron kaming crew. Yung tech crew and then yung art dep. Yan. Yes. Yan kami. Tapos yung mga non-tech namin, yung mga makeup artist, mga in-house din ba sila? Yan. Alam mo naalala ko lang, for the most part, of course, nag-start ka as, go ahead, nag-start ka as PA. But I think for most of your stay in Showtime, parang
SP ka. Yes, oo. Tapos, Matagal akong nag-SP. Yun nga sinasabi Yun yung ko. matagal kong naging trabaho sa Showtime. Sobrang tagal kong naging segment producer. Nagsushoot ako sa labas nagpo-produce ako ng mga VTRs. So lahat Explain natin sa kanila ano yun. Ayun. Yun yung mga napapanood ninyong VTR ng mga contestants, ganyan yung buhay nila. Sinushoot namin yan sa bahay nila. Yung mga, kasi nag-start yung Showtime season 1, mga dancers grupo ng malalaking dancers yan, 25 members. Puntahan namin yan kung saan sila nakatira. Tapos, kami nagsushoot nun. So, tapos... so, ang dami mong lipad? Daming lipad, yes. So, may times na umaalis ako. Tapos, everyday, yun nga, kung taga Pampanga sila, Tarlac, Bulacan, Batangas, iniikot namin yan. Pinupuntahan namin talaga kung saan sila. Oh my gosh. Nag-start. Tapos, may mga lipad din yan. Ganun siya. So, for the longest time, yun yung trabaho ko sa Showtime. Hindi ko lang, parang mga 5 years yata. Tapos, ang tagal ko ring nag-associate AP, producer. Yes, ako naman yung in charge. Doon, yun pa rin, BTRs pa din. So, nung dati ako yung nagsushoot, ako naman yung nagpipreview, ako na nag-check, ako nagsischedule ng mga lilipad, mga magsushoot, yun. Tapos, until I became an executive producer na. Sino pinalitan mo? Si Ate Olive. Siya yung nag-resign nun, tapos ako na yung pumalit sa kanya nung umalis siya. So, ikaw talaga, nakita mo talaga ang pagtanim ng Showtime, paglaki ni Vice Ganda. Oo, lahat. Diba? Journey ng mga hosts. Yan, sila Ann, sila Bong, tas nung pumasok yan, sila Jong. As in, na-witness ko kasi doon ako since day 1 So, since day 0 actually. Yeah, day 0. Nung pinaplano pa lang siya, pinipre-prod, dinadry run. Kasi ito, hindi ko sure kung sino nagkwento sa akin, to urban legend ba to or something, na dapat yung kay, just correct me if I'm wrong, yung dapat yung pwesto ni Vice, dapat kay Long Mejia. Ay, totoo yun. Dapat, nung dinadry run namin siya, isa sa mga, may lineup kami ng hurados. Kasi diba, yung segment namin nung binuo yung Showtime, dance contest. So, lahat ng mga gustong grupo ng mga dancers na gustong magpasikat, magpa-discover sa TV, sasali sa Showtime. So, ang dami naming contestants noon. Tapos, kailangan meron kang set of hurados na isang linggong magja-judge everyday. Tapos, ang pinaka-unique doon, Saturday, yung madlang people boboto kung sino yung matatanggal na hurado. So, yun. Okay. Tapos, kailangan meron kang huradong unevictable. So, meron kang isang stay-in na hurado na hindi siya pwedeng ma-evict. Originally, si Long Mejia yun. Tapos, nung si Vice Ganda, guest talaga siya na hurado. So, 1 week lang dapat siya. Nung dinadry run namin, nung pinreview ng management, ay, nakakatawa si Vice, siya na lang. So, yun yung story behind it. Para sa kanya talaga to, no? Oo. Tapos siya na yung unevictable. Niya. Siya yung hindi siya pwedeng matanggal sa Showtime. Tapos until, nag-host na din siya. Kasama na siya. Correct. Kasama na siya nila Ann. Kasi nag-start kami with Vong, Ann, Jugsteady, Kuya Kim. Yeah. So, sila yung 5 hosts namin sa Showtime. Tapos, si Vice, yung hurado na hindi na-evict. Correct. Tapos, yun. Saka ang dami na ring mga host na pumasok na wala. Pumasok na wala. Sila Billy. Sino yung asawa ni Colleen? Eruption, yes. Marami, no? Actually, we'll get more to that. Pero siguro, I'm sure like yung mga tao, syempre alam nila, ang pangalan mo, title mo, executive producer. Hindi ko kasi alam pag mga tao, pag sasabi ko producer ako, diba? So ano, hindi ko naglalabas ng pera? Ay, di ba parang may misconception na pag producer? Ikaw yung nagpopondo sa show, hindi ano bang trabaho ng isang executive producer? At least on your... Sa akin, kasi 3 kami ngayon, 3 kaming EP. So, ako, si Ate Rose, si Ate Raquel. Ako, ang ko talaga is to oversee everything that's happening on the floor. So, pag live, ako yung nagbabantay sa floor. Lahat ng nangyayari doon. Tapos, pero ang pinaka-challenging doon, ikaw rin yung nagmamanage ng time.
Eh, di ba laging OT? Laging So, OT eh. Laging overtime. Tapos, yun yung kasi nga, ang dami naming segments na pilit naming pinapasok. Tapos, ang dami rin naming commercials in fairness naman, which is a good problem. Yes, kasi syempre, yes. pag marami kang commercials, of course, okay yun. Oh, Kasi yeah. that's, Tsaka okay, I think for ganun, willing naman yung network na pahabain yung mo, kapag mas maraming commercials. hindi, ipagkakasyahin mo yung oras mo. Ito lang yung time slot mo eh. So, ere ka lang from 12 to 2:30. So, that's 150 minutes. Eh, may papasok kang commercials in between. So, you have 5 bodies. Meron kang gap in between. So, 4 maglalagay gaps. sila ng commercials dyan. Tapos, pag napunuan na nila yung commercials, bahala ka pagkasyahin mo yung oras. Eh, ilan yung segments namin. Ganun siya. So, kailangan mong ma-manage yung oras with the content that you have for the day. Ganun siya. So, yun yung isa sa mga work ko. And then, I handle all of the branded partnerships. So, lahat ng mga pumapasok na segment by Shopee, Lazada, P&G, Head and Shoulders, Safeguard, Palmolive, lahat ng mga brands, ako nagmamount. Ako nag-oversee nun. And then, I have yung mga producers under me na tumutulong sa akin para i-mount yun for Etong mga for producers clients. na to, mas bata sa'yo. Kumbaga, mas Oo, bago sila sa mas industriya. bago. Mga associate producer, segment producer, production assistants, yan. Sila, may team ako na nagmamount nun for a brand. Tapos ako, I oversee all of it. So, Ganon. And then, number 3, hindi pa tapos. bakla. Ang dami, di ba? Ako lahat yung naghahawak ng schedule ng 17 na hosts ng Showtime. So, ang dami ko pong alaga. Oh my God. Pero ang kasi, 17 yan. Kumbaga, kung may mag-absent man or what, hindi ka naman mauubusan ng Hindi host. Hindi naman. Pero babalansehin mo. Kailangan may mga poste ka. Na mga host na hindi pwedeng magsabay-sabay ng absent. Eh, hindi naman may iwasan kapag may mga commitments sila, may mga endorsement deals, or may mga pelikula. Yun, means may times na nagsasabay-sabay talaga sila. Tapos, kumukuha kami ng guest na, na co-host. So, masasabi mo na ikaw yung parang pinaka-closely working with the host. Kasi ikaw nasa floor Yes, ako yung nasa floor, and then, every gap, kinakausap ko sila, nag-update ako ng oras, ito yung, and then, bago mag-live, nagka-company call kami, ako lahat yon, nagka-company call, binibrief ko sila, okay, ito mangyayari for the day, ganyan, ito yung tas kasama ko lang yung creative, so ina-explain yung mga mangyayari. Tapos, kung may scheduled, kami, taping kami, or scheduled na rehearsal, dry run, kung ano yung mga magaganap for the week, kailangan mo rin silang sabihan in advance, ganyan. Right. May ilo-launch tayong bagong segment, or grand finals na natin this week, ganyan. Kailangan, ikaw rin yung nagkakaskade nun sa kanila. So, yun. Medyo madugo siya, no? Tsaka, Monday to Saturday. Oh, yes. Monday to Saturday, B. Hindi yan tipong once a week na show. No. It's a daily show. Tapos, syempre, iba-iba ang personality yung mga host. Gusto ko malaman. Like, 17 different personalities and 17 different egos, tama? That you have to deal with every single day from Monday to Saturday. Ganon. Tapos, kapag ngarag na ngarag kami, kaka-finale lang namin ng isang segment, may ilo-launch on a Monday, kaka-grand finals mo on a Saturday. Nangyari yun last week. Nag-finals kami ng TNT, tapos nag-launch kami ng TNT Season 9 ng Monday. Hindi mo talaga may iwasan, we have to come to work on a Sunday. That's our only day off. So, kailangan mong pumasok kasi kailangan i-rehearse. Ganyan. Pero nag-holiday ka ba ikaw as a person? Wala kaming holiday, Maulo! What do you mean? Like, wala akong pakialam, gusto kong mag-Siargao. Kailangan mo siyang ipaalam weeks or months in advance kung kailangan mong mag-leave. Kung example, may planned vacation. Family, family. Nangyari yun sa akin nung December, parang October, nag-book kami to Singapore ng buong family ko. Tapos, nag-book na kami ng tickets. Tapos, yung isa sa mga parang yung flight schedule namin na taon ng grand finals ng TNT. So, wala akong nagawa. Sabi ko nakabook na. So, in-explain ko sa boss namin na, sorry, nakabook na. Binook ko to October pa. Tsaka nag-apply ka na ng leave before nag-apply na. Nag-file naman ako ng leave before. Na-approve? Na-approve naman. Yun ang mahirap. Yun yung mahirap. Diba? May times na,
minsan napapaaga yung grand finals nung segment namin, ganyan, or biglang kailangan namin mag-launch ng bagong segment. Correct. Kasi pag hindi naman nag-work sa audience namin, palit kaming segment. Kasi nakikinig kami sa inyo sa Twitter. Kasi tatalino nyo, Namin yung mas matalino pa siya sa amin. Okay, sige kayo, no, ganyan. Nakikinig talaga kami sa mga comments nila. So, paano yun? Parang kunyari, may, di ba, syempre, araw-araw may pa-hashtag kayo. May pa-hashtag kami. So, binabasa. Nagbibigay sila ng feedback. Sana ganito yung gawin ninyong flow. Pero hindi naman ako, as a creative also, I don't think you should listen every time. Hindi naman, not all the time naman. Kapag valid yung suggestion, ay parang pwede. Sige nga, try nga natin. Go. Pero kapag alam namin, wala to, mema lang. Di out. Actually, marami akong tanong tungkol dun sa mismong pagpapaandar ng show. Kasi ako naka-watch na ako ng live. Showtime lagi, di ba? Nakapanood kayo. Nakakanood naman tayo ng ano dyan. Siyempre, ang di alam ng mga tao, ito may jester So, may jester. Hindi nila alam yan, diba? Sila pa rin ba yung jester? Alam ko may namatay na jester nung kailan. Dati si Jonas, yung audience coordinator namin. Yung payat? Yung payat na parang, karakter. na manipis na tao. Yes. So, siya yung dati. Kilala na siya. Alam ko, he passed away, no? Yeah. Matagal na. Hindi ko na parang pandemic. Parang pandemic, yeah. Diba? Parang ganun. Tapos, yung jester kasi, very important yan. Kasi sila yung nag-hype ng audience. Kasi diba, when you come inside the studio, kailangan energetic ka, ganyan. Yes. Tapos, hindi pwede yung parang, dapat talagang kumbaga, yung participation mo dun sa show, dun kasi humuhugot ng energy yung mga hosts True. So, kapag kabagot yung audience, parang, diba, ang hirap gets ko yan, kasi di ba nag-host din ako? Diba? Ang hirap talagang pagpatay yung audience mo. Sa fan meetings, wala naman jester. Diba? Ako na rin yung Ikaw lahat, yun, girl. Sa amin naman, meron. So, bago mag-start yung show, binibrief yung audience, kung ano yung mga, yung guidelines sa amin, yung bawal, mga safety din, binibrief sila. Tapos, yung jester would come in to teach them yung Showtime theme song, yung dance steps, kasi kailangan mong sayawin yung ganyan. Tama. Ganun. Kailangan alam mo yun, girl. Kailangan sumayaw ka, girl. Feeling ko mapagalitan kapag hindi mo alam. Kailangan di ka mukhang tanga sa TV, di ba? Kasi syempre, makikita ka Kasi ipapan ka di ba? Ipapakita ka Tapos minsan, pag nagti-team song yung mga yung host sa audience, so katabi mo mga artista, so definitely makikita ka. Correct. Yun, tapos hinahype sila. Kasi nga, kapag pagbagot yung audience, mahirap naman. No? Hindi, yung host, mahirapan ding iangat yung show. So, kailangan, aside from engaging segments na makaka-relate yung audience mo sa TV, dapat yung audience mo sa studio, buhay din. So, yun, isa yun sa mga challenges namin. But yun nga, kada gap, kinakausap sila yung mga host. Kada gap, kinakantahan sila, ganyan. In-entertain sila. Nagpapapicture yung mga host. So, yung audience mo, masaya. Yeah. Masaya. Kaya pagbalik sa body, after gap, excited pa rin sila. Exactly. Kahit na anong oras sa 2:30 na, patapos na yung show, taas pa rin ng energy. Kasi nga, we make sure na nakakausap yung audience, in-entertain sila. Tapos yun nga, minsan yung mga host nagbibidyo kay kapag gap. Ewan ko kung ina-upload naman namin yun sa sa social media accounts ng Showtime. Na-upload namin yun yung pag kumakanta sila Jong, sila Vice, nag-video kay sila, ganyan. Tapos yun, nagpapapicture. Yun yung time na pinupuntaan ng host yung audience para magpapicture. Kaya yung audience mo, talagang masaya sila kasi binibigyan namin yung experience na hindi naman nila makukuha sa iba. Marami pa tayong tanong tungkol hindi lamang sa show itself, but yung mga nangyayari behind the scenes. Oh my gosh! Okay, go. Push! So, pagkabalik ng Think Talk Tea. Ay, gap na! Okay, bongga. Hi everyone! If you are enjoying this conversation, please make sure to subscribe to this channel, like this video, and leave a comment below so we can know your thoughts and feelings about our topic. Thank you. One of the questions, ako nung viewer pa ako ng mga noontime shows nung araw, di ba? Kasi feeling ko ngayon, honestly, hindi na rin naman siya, hindi na rin, lalo na nung nag-shutdown and everything. Kumbaga parang, for me, wala nang network works. Wala na. Kasi sa GMA ka na nga and everything, di ba?
Pero I've always, kahit nung viewer pa ako ng mga tipong Itbulaga, San Linggo na po sila, ano ba, MTV, ganyan, nagkakalabasan ng edad. 25 lang po talaga ako. San Linggo na po sila. Tagal na nun, Pero ang tanong kasi, paano ka magiging audience? Sabi mo okay. uy, panood naman ako ng Showtime. Ako kasi kaya ko, kasi tawagan lang kita, correct. diba? Paano you normally? Kami ngayon, ina-announce namin sa floor or sa na mag-email lang sila dun sa audience coordinator namin kung gusto nilang manood or any one of us from Showtime magpa-reserve lang sa amin. Meron din kaming KTX. Kaya lang laging puno kasi dun sa KTX. Sa KTX pwede ka bumili ng ticket? Hindi ka bibili kasi wala namang bayad manood. Free manood ng Showtime. Walang bayad. As in, wala po. Dapat. Kumbaga parang mag-ano ka lang sa sign up. Mag-ano ka lang. Register to get yung dates na gusto mo para makapagpa-reserve as audience. 1:1 yun? Or kunyari gusto mo 7 kayo? Parang, I think pwede naman. Kung gano'n pwede kadami. naman. And then, paano ba? Minsan din may mga pumipila sa audience entrance. Nagbabaka sakali na makapasok. So, kapag ka... Audience entrance sa may ELJ. Sa may, tapat ng Will Tower yun. Yes. Yung audience entrance. Kapag may nag-cancel sa mga guests ng mga staff or mga kliyente or guest ng mga host or kung sino man yung mga nagpa-reserve that day, pag may nag-cancel doon, yung walk-in pwede naman. Pero wala ka talagang assurance kasi yun ay pag may hindi sumipot na bisita. Paano ka naman pwedeng maging yung audience? Paano ka naman pwedeng maging contestant sa segments? Pag gusto mong maging contestant sa segments, meron kaming mga... Sorry kasi dati nung araw, diba? Nung kay Wawawi, look for Adrian Gret. Adrian Gret, diba? Ngayon, ang ginagawa namin, nagpapa-research kami or nagpapa-audition kami sa iba-ibang venue. Kunwari, may pa-audition kami sa Pampanga, nakikipag-coordinate kami sa mga malls. Tapos ina-announce namin yan on TV. May audition po bukas sa ganitong venue, ganyan. Tapos, kailangan lang nila pumunta dun sa venue na yun, tapos mag-audition. So, iba-ibang segments yun. So, kung naghahanap kami ng singer for Tawag ng Tanghalan, yan. Tapos, kung may dating game kami, yun. Punta lang kayo doon para mag-audition. Or, yun, mostly yung mga contestant coordinators namin, talaga nagre-research sila sa iba't ibang lugar. Nationwide yan. So, nagpapalipad kami ng mga contestant coordinators para, for example, sa Cebu, hanap tayo sa Cebu ng mga magagaling na singers. So, doon, magre-research sila, tapos magpapa-audition na din. Tapos, kung meron silang mahanap na pwede sa ibang segment, kukuha din sila doon. Tapos, ililipad namin yun. So, kung nga may pumasa doon na sobrang galing, kung pumasa siya dun sa contestant coordinator, papadala yung video sa amin, i-check for level 2. Ay, sobrang galing nga, ganyan. Or interviewin via Zoom. Ay, ang galing nga niya, sige, papuntahin natin. So, ililipad yun. Tapos pag pinalipad dito, provided niyo yung accommodation, food, service. Tapos, na yan, i-rehearse na yan, i-vocal coach na yan. Talaga may ganun din? May ganun din. Kasi pumasa na siya eh. So, may vocal coaching may din vocal kayo. coaching yun. Oo, for TNT meron. Tapos, kapag bongga na siya, ready na siya, sasalang na namin siya. Wow. Kasi hindi naman sila agad makakasalang eh. Kasi they need to rehearse talaga yung pyesa nila na i-contest nila. Tsaka, yun, may vocal coaching yun. Hanggang saang lugar sa Luzon ang pwede kang mag-uwian na hindi nyo binabahay? Kasi kapag ka-probinsya na talagang... Bulacan. Pwede nang i-accommodate. Kasi nga, everyday eh. Tapos maaga yung rehearsal. Talaga? Oo, maaga yung rehearsal. Kasama ka sa rehearsal nun? Hindi na. Nag-ano na lang ako. Hindi na. Anong oras ang pasok mo? Ako, ang pasok ko, kailangan... Well, dumarating ako sa office ng 9 a.m. Pero kapag gusto ko magpalit ng very light, mga 11, dapat nasa office na ako. Kasi 11:30... nag-check na ako ng mga host, sino na nandyan, magpapa-company call na ako, ganyan. Tapos mag-uusap na kami ng FD. So, ano yung mga ganap natin for today? FD si Dambo? Si Dambo, si Jay. Dalawa yung FDs namin. Okay. So, yun. Alam mo, I think dapat na pag-usapan natin dito, no? Yung pinagdaanan nyo, hindi lang ikaw nung shutdown. Grabe. Kasi sabi lahat naman tayo, di ba? Kumbaga apektado ng lockdown,
'Di ba? Lockdown pa lang, hirap na, 'di ba? Mm. Pero grabe yung pinagdaanan niyo ng shutdown kasi literally nawalan kayo ng bahay. Yes, oo. Ano yun, sobrang sakit sa amin nun kasi nangyari siya pandemic, Yes, bigla. yes, So yes. parang, hala, paano to? Mawawala kami ng franchise. Ano mangyayari sa amin? Kasi bigla kaming nag-shutdown 'di ba? As in yung boses ni Peter Musngi now signing Oh off, my 'di God, I ba? Ang remember. That was like sakit-sakit. May 5. Yes. Oo nga. Oh my God. Oo, oo, Oh oo. my gosh. Tagal na nun. Tas parang kami nun, 2020. pandemic talaga. As 5 in, years ago. Literally, 5 years ago, Oo. May. Oo. COVID. Talagang COVID, yeah. kakaano lang ng COVID nun. Tapos biglang mawawalan kami ng prangkisa. Parang kami, as in, araw-araw kami nagdadasal, oh my God, tatawagan ba tayo? Kasi kasi may retrenchment Retrenchment, yeah. So retrenchment meaning magbabawas ng napakaraming employees. Ang employees ng ABS, kasama lahat ng mga subsidiaries namin, 11,000. Magbabawas, maraming kailangan tanggalin. As in, ang daming nawalan ng trabaho. Sa inyo pa lang sa Showtime, alam ko marami. Dami. Tapos iniisa-isa yun tinatawagan nung nung BUH namin nung time na yun. Sino BUH na ba? Si Pete nung time na yun. Nung Okay, time okay, na, yes. na shutdown. Tinatawagan isa-isa. Tapos syempre, nagbe-message na tinawagan na ako, ganyan-ganyan. Oh my God. So paano? Wala na siya. Ganun. As in, wala na siyang trabaho. So kami na parang, pandemic, hindi ka naman makalabas. Tas sa Hindi mga ka makahanap ng trabaho tas kasi wala rin. wala kami on air. Wala ng Channel 2, wala ng ABS. As in, wala na kami sa ere. So parang, paano to? Anong mangyayari sa atin? Pero coming from that like 5 years ago ha. Mm. Yung tipong kung nasabi mo sa akin nung let's say 2000, kung nasabi mo sa akin nung 2013 na ang Showtime is 2015. Kung nung 2015 sinabi mo sa akin yung Showtime is gonna be on GMA, tatawanan kita. Tatawanan talaga kita kasi imposible yan. Pero you know how life turned out so crazy. Yes. Sobra. Kasi wala naman kayong kinalaman sa away ng Itbulaga at nung tape. Wala naman. tape, wala Lapas kayo talaga. dyan. Wala talaga na Lapas parang, kayo dyan eh. nag-away sila. Ano kayong mangyayari? Oo, Paano? correct. Paano? Tapos parang naririnig na namin yung chismis no na magti-TV5. Nasa TV5 kami. O, nasa TV5 kayo? Nasa TV5 kami kasi after di ba nung pandemic, so, nagkaroon kami ng partnership with A to Z. Yes. Tapos nagkaroon kami ng Kapamilya Online Live. So, umi-ere kami sa YouTube. Yes. Di naman nawala yun sa Oo. Facebook. So, nakabalik yung Showtime noon kahit na pandemic. Wala kaming franchise. May umi-ere kami sa A to Z. Oo. Tapos, umi-ere kami sa KOL. Tapos, nagkaroon na rin kami ng Kapamilya channel sa cable. Yeah. So, sarang, medyo okay na. Tapos, hanggang sa umere na kami sa TV5. TV5. Yung bongga may Oo, TV5 thank you, na thank tayo. you, Thank you, Lord. Oo, thank you, Parang Lord. umere na tayo sa TV5. Mas malakas yung, kumbaga yung reach. Mas malawak yung reach. Parang okay to. Sige. Tapos, may Itbulaga nun. Nung time na nasa tape. Nasa GMA. Ganyan. Yeah. Tapos wala, okay naman kami, ganyan. Nasa TV5 kami, tapos ang dami naman naming platforms, ang lakas namin sa online, araw-araw trending, pinag-uusapan lagi. So parang kami, unaffected kami, tapos may naririnig na kaming issue with Itbulaga and tapes. Parang, paano mangyayari? Anong mangyayari sa Itbulaga? Ganyan. Tapos naririnig na namin, nalilipat sila ng TV5. Huy, teka lang, paano kami? Paano mangyayari sa amin? Exactly. Oo. Tapos, hanggang sa, yun nga, sinabihan kami na, Itbulaga na yung papalit sa TV5. So, hala, ito na naman tayo. Mawawala na naman tayo ng network. Yung roller coaster. Roller coaster talaga. Tapos parang, paano na tayo? Anong mangyayari? Tapos dumating si GTV. Yes. GTV. Nag-GTV pa kayo nun. Nag-GTV kami. So parang, parang nagkaroon na ng partnership yung Showtime with, yung ABS with GTV na doon na nga e-ere yung Showtime. So sobrang happy kami noon. Tapos parang, mag-ocular na tayo sa GMA. Parang, oh my God, papasok kami sa loob ng GMA. So parang kami, oh my God. Tapos as a service kami noon, mag-ocular kami. Kasi nga, magkakaroon ng contract signing sa loob ng GMA. Dadalhin namin lahat ng host doon. Tapos kaming mga Showtime staff, creatives, crew, in partnership with GMA crew and in partnership with all of their production staff, magma-merge. Mag-work kami together. So parang sobrang kinikilabutan ako. Yeah, I know. Even nasa for loob me. kami ng service. Kasama namin yung mga
heads ng tech leads namin, kaming mga EP, BUH, may kasama kaming head writer, tapos may kasama kaming basta kaming isang grupo kami, nasa loob Kumbaga kami core, ng yung service. core. So yung core, nasa loob kami ng service, papasok na kami sa GMA, parang, oh my God, Kapuso! Kapuso na kami! Totoo ba to? Na kasi, nasa TV5 na yung Itbulaga eh. So parang kami, oh my God, magja-GTV tayo. Parang, what? Nasa loob kami ng compound ng GMA. Tapos nakasuot kami ng ID ng ABS. Tapos nakakatawa talaga yung pagbukas namin ng pinto nung service. Andun yung mga taga-GMA nakausap namin sa Zoom. Hello, kapamilya kami. Hello, Kapuso. Ganon. Oh my God. Sobrang what? Talagang ito ang unit team. Yes. Ito ang totoong unit team. Baka unit team. So parang kami, oh my God, talagang partnership na siya. So parang, andito tayo sa loob ng GMA. GTV pa lang yan, yes, ha? GTV partnership pa lang. So Oo. parang pumasok kami dun sa loob ng GMA, nag-ocular kami, ganyan. Tapos pasok kami sa studio ng GMA na parang, laki ng studio nila. Mas malaki sa studio natin. Talaga? Oh, meron silang malaking studio doon na parang na-amaze talaga kami. Tapos pasok kami dun sa control booth nila. Tapos nag-usap-usap na kami ng workflow kasi yung press con, kami yung magmamount. Pero crew nila. Tech nila, studio nila. Yes. So talagang yung logistics nila, logistics yung tech nila. Oo, tech nila. Pero lahat nung kami yung mag-lead kasi kami yung magko-cover, director namin yung uupo, pero cameraman nila yung gagalaw. Pero TD ng GMA at technical director ng GMA, technical director ng Showtime, nandun nakaupo kasama si Direk. Ganun siya. As in partnership talaga siya. Tapos nagdala ako ng on-site editor kasi meron kaming kailangan i-playback na VTR, tas kausap namin yung playback naman ng GMA. Wow! So, ganun talaga siya. As in, syempre, hindi ito nakita ng mga tao. Hindi nila alam, hindi nila nakita. Ang nakita lang nila yung mga host yung mga host na pumasok sa loob ng GMA. Pero mas grabe to mas grabe kasi yung pinagdaanan ng yung behind the scene talaga ng pag-mount nung contract signing na yun. Kasi milestone yun for us na pumasok kami not just doon. for you. I think it's a milestone for the entertainment scene. Yes. And it wouldn't have happened, honestly, it wouldn't have happened if not for the shutdown. Hindi naman natin sinasabi na maganda yung shutdown. Of course, hindi. Pero hindi ito mangyayari kasi kumbaga parang, it opened a lot of doors, di ba? It did. Kumbaga, it shifted yung landscape talaga exactly. ng Parang wala na talagang kaya natatawa ko pag may nagne-network wars sa Facebook. Wala na talaga. Kasi nga, ang dami na namin napunta. Nag-TV5 kami, tapos kayo, nag-GTV kami, tapos nag-GMA kami. May TV5, wala na kayong TV5 eh, no? Wala na kasi may TV5, Itbulaga kasi may Itbulaga na. Pero na marami dun pa rin ABS shows na nasa TV5. Yes, marami pa rin shows na nasa TV5 na ume-ere doon. Oo. Pero kami, sa GMA kami. GMA. Pero, sa GMA. Kailan kayo nag-GMA? From GTV? Alam ko, April yun April 1, nung last year. So, 1 year. 1 year pa lang namin. Anong feeling naman nung sinabi GMA? from GMA TV? GTV? From GTV to GMA. Parang, what? Totoo ba to? Parang lilipat na kami ng GMA. Sobrang lawak nung reach, no? Na parang, hala, nasa GMA na kami. Sobrang overwhelming yun for us na parang, magla-launch tayo sa GMA. So, ngarag na. Pero kami, syempre, ngarag na. So, magpapag tayo ng launch. Yes. So, in-invite yung mga stars ng GMA. Si Robbie tsaka si Iya yung host pa noon, di ba? Oo. So, sila yung host noon but yun yung GTV eh. Tas nung... GTV ba yun? GTV. Yun yung akala tas ko. yun. Tas, yung sa GMA yung sa GMA contract signing pala yung nagpunta kami sa loob ng GMA. Contract so, signing. Yun. Nung nag-start na kami, tapos a week after nun, ere na kami sa GMA. Yes, so, parang yung preparation din nun, medyo madugo din kasi kailangan bongga yung launch namin sa GMA. Kamusta yung nyo ngayon? Like, ratings nyo ngayon? Okay naman parang yung bumalik na dun sa pre-pandemic ratings. Hindi pa rin naman bumalik. Kasi parang ngayon, nag-iba na rin yung... Nag-iba na talaga kasi ngayon yung mga tao sa YouTube nanonood. Yes, pati nga true. yung mother-in-law ko nga na dating nanonood ng TV, sa YouTube na lang din nanonood eh. Kasi pre-pandemic, nanonood ako ng Showtime sa TV, literally. TV, like cable, ganyan. Pero eventually, lalo na nung pandemic, sa sa YouTube.
So since then, talagang YouTube mo na, meron pa bang, I'm sure marami pa may TV, pero most people talaga nagko-consume na ng content online. Online, yeah, correct. Kaya nga may mga partnerships din kami with with Netflix, with Prime. Kasi yung mga tao doon na lang din nanonood di ba? So, kaya ang dami rin naming shows ngayon with Prime, Netflix yan. Tsaka ang kagandahan ngayon sa inyo, dahil nasa GMA kayo, nakaka-guest din kayo ng mga Oo, kapuso. Oo. Na dati bawal. Bawal. Ay, bawal kasi sa GMA siya, so hindi pwede. So ngayon, open. Pero may mga bawal pa ba sa inyo? Parang wala naman. As in, lahat ng gustong mag-guest na taga-GMA, pag may ipopromote silang mga shows, yan, pwede. O, pwede dapat talaga. Kasi syempre, supportahan namin kasi sa GMA kami umi-ere. Oo, tsaka parang di na talaga kayo Channel 2 Di ba? Hindi na yun uso ngayon. Yun nga, parang content provider ang ABS So, meron ba kayong host na GMA? Wala. Na regular? Wala. Pero from time to time, kapag kailangan namin ng mga hurados. Yes. For our segments. So yan, nag-i-invite kami ng taga-GMA. My God, wait, sorry, can I invite? Just kwento lang. Ang arte, can I just kwento? Go. Pero ikwento, hindi, kaya ako sobrang talaga naloloka kasi kailangan pag-usapan to. Ano yan? 2015. Okay. Kasagsagan ng Aldab. Oh my God, Aldab days. So, at one point, nagkita tayo. I don't know why. Nakita tayo. Tapos parang sabi mo, napag-usapan ko, kamusta na kayo? Kasi nga sobrang kasagsagan ng Aldab. Sabi mo, personal. Oo, personal. Personal ang sama ng loob namin dyan sa Aldab na yan. Grabe! Bakit? Kasi, I mean, alam naman lahat ng tao talaga yung... we can laugh about this. Sila Vice Ganda can laugh about this now, di ba? Pero ano ba nangyari doon nung kasagsagan ng Aldab? Ano siya? Parang... malakas yung showtime ng time na yun Oo, may Advice Ganda. Okay, Advice Ganda. Meron kaming Mini-Me. Funny One, Mini-Me. So, malalakas ka. Local-like. Yes. Malakas ng mga segments namin nun. Tapos parang may naririnig na kaming, sa Itbulaga meron ng pinag-uusapan. May trending na bago. Yun. Silipin nga natin. Uy, Aldab. Parang ang bongga nung Aldab nila. Nakapanood din ako ng episode. Parang engaging yung yung love. Kahit kayo parang... Panoorin nga na. Siyempre, curious kami, diba? So, parang nanood ako, ba't ako kinikilig? Hindi pwede. Oh my God, taga-showtime ako, hindi pwede. So, parang, ang hirap nito. So, paano to? Tapos, nagsastart ng, nagtatrending na talaga yung Aldab noon. Tapos, hindi na talaga kami pinapanood, girl. Parang, iniwan na kami ng audience namin. Tapos, parang kami, anong gagawin natin? Paano natin sila sasabayan? Ang lakas-lakas nung Aldab. Nag-ano kayo? Kami. Pastillas? Pastillas. Siyempre, kailangan naming sumabay Kailangan naming, hindi pwedeng hindi kami lumaban. Of course. Diba? Tutunga na lang kami, hindi naman pwede. Hindi pwede. Talagang iniwanan kayo, no? Kasi I remember, kami ng audience, girl. Yung showtime, especially that time, 10 years ago, diba? Pang bagets talaga kayo. I mean, tapos yung Itbulaga is parang sa mga generation ng mga mami, ganyan. Yes. Pero nung nagka-Aldab kasi, kahit yung mga bata, matanda, middle class, kahit ano. Mga alta, nanonood talaga. Nila yung Aldab. So parang I can just imagine, alam mo, every time nanonood ako ng, well, both naman, I would watch it nga kasi parang ino-obserbahan ko, diba? Hindi naman ako fan of any. Naisip ko talaga kayo Parang alam mo, I can just imagine yung pressure sa prod nito. Oo, sobra. Grabe yung pressure sa amin na parang, anong gagawin natin? So, nag-brainstorm kami, nag-iisip kami, anong gagawin natin bukas? O sige, planuhin na natin, i-pre-prod namin yan. Madaling araw yan. As in, hindi kami halos umuuwi. Talagang gabi-gabi kami nagmi-meeting kung anong content natin bukas, anong pang tatapat natin sa Aldab. Tapos parang kami nun, pagod na kami. Hirap na kami. Tapos parang ako nun, I barely meet my friends na. Kasi nga, ayokong pag-usapan yung Aldab. Ayokong kinakamusta kami. Totoo yun. Kasi, siya tagaya sila kayo nga, sige go. Tapos parang, pag-uusapan namin yung, kamusta kayo? Parang, wala, talo sa ratings, ganyan, hindi na kami pinapanood. Ganun talaga, yung parang lugmok talaga kami. Tapos, nightmare yun for us. Nightmare talaga. Ang sobrang hirap na hirap kaming maka-keep up. Kasi lakas talaga nila. Tapos, nagtatrending talaga sila kahit na anong gawin namin. Bakit ganun? Talo talaga kami. Parang, nagkoroneta nga kami, 3 Love team. Katniel, Jadine, Lisken. Oh yes, ako yung SP nung time na yun para i-mount yung prod. So parang ako. Pero yun yung kasabay nyo kasi sila Alden ata na magkikita for the first time. Oh yes! So syempre kailangan namin paghanda, no? Tara mag-araneta tayo, dali natin yung
tatlong malalakas na love team Pero sa hindi pa rin kayo Araneta. Pero, pinanood. oh my God. Umiyak lang naman si Alden. Tapos talo pa rin kami. Parang, hulo, ang gagawin natin? Parang, paano ba to? Tapos kami na siya para sa amin, personal na talaga siya. Yeah. Kasi, baka anytime mawalan kami ng trabaho. Baka anytime mawala yung showtime. So kami nun parang, itong battle na to, personal na to Kailangan namin talagang lumaban kasi para sa trabaho namin, kailangan ma-survive namin to. Kailangan maka-move on kami, maka-get over kami talaga sa ganun. Tapos yung mga friends ko na nanonood ng Aldab, ina-unfriend ko muna. Bakla unfollow. Girl, andito sa Showtime yung friend mo talaga ba? I can't wait for the Aldab episode tomorrow. Talaga ba, girl? Diba friends tayo? Bakit? Unfollow! Ayoko makita yung mga post about Aldab na yan. Parang, Diyos ko naman, syempre personal na, nasasaktan talaga kami. True, ramdam ko yan. Baka mawalan kami ng trabaho. Huwag kang mag-alala, hindi ako nag-post. Diba? Pero nanonood ka. Hindi, pero observation yun From a producer, director perspective. Oo, talaga, promise. Kasi nililipat ko talaga yung channel. Kasi gusto kong... Syempre curious ka din. Diba? Kasi gusto kong malaman. Kaya hindi naman ako hindi kasi ako naging fan ng Aldab. So, hindi ako invested. Pero nililipat ko, parang, paano kayo ginagawa nung Showtime? Exactly. Paano kayo lumalaban ng Showtime? Pero we tried our best talaga. I'm sure you did. I'm sure. Kaya nga nandito pa rin kayo Oo, diba? Success is step by the step. I'm so sorry. Andito pa rin naman kami. Ano ba ba? Noong time na yun, as in, sobrang gigil na kami sa Aldab. Paano ba na? Anong gagawin natin? Pakidnap natin si Alden. Tapos parang, nung nag-guest siya sa Showtime, oh my God, si Alden. Siya, gusto namin pakidnap natin. Nagpa-picture ako sa kanya. Yun pala, ang gwapo pala. Ang gwapo bait. Pero sabi ko, hala, ito yung gusto namin pakidnap dati para mawala na yung Aldab. Pagod na talaga kami. Di na namin alam gagawin namin. Pero hindi lang naman kayo sa Aldab napagod. Marami. Times silang napagod. At yan ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Think Talk Tea. Yes! Kung kayo po ay nag-enjoy sa mga chikahan po natin ngayon, sana po ay mag-subscribe kayo sa aming channel, like this video, at mag-comment kayo. We would love to hear your thoughts, to know what you think. And thank you so much for watching and please share this video as well. Hindi lang naman, gaya nga sinabi ko, hindi lang naman Aldab ang iyong mga struggles. Dami yung struggles. I mean, to be fair naman sa ilan taon na ba kayo? 15 We're years. on our 16th year. This year, right? This year, Oo. yes. Anong masasabi mo ang pinaka-struggle? Kasi alam ko naman yung sagot dyan. Pero ano yung parang feeling pinakamahirap na part ng maging part ng Showtime? Yung magpasikat, syempre. Magpasikat. Pero yun din naman ang pinakasikat. Yun din naman yung inaabangan, diba? Ikaw rin naman, inaabangan mo naman yung magpasikat, totoo diba? naman yan. So, yun. Kasi siya every year namin siya ginagawa. So, alam namin na dadaan talaga kaming lahat doon. So, ako nga sa tagal ko sa Showtime, every year, iba-iba yung teams na hinahawakan ko nung time na hindi pa ako EP. May mga assignments yan Okay, kung okay. SP ka, ikaw magli-lead ng isang team. Kung ang team mo, nagbubunot, di ba yung mga host nagbubunutan? Right. Sinong ka-team ni Anne, ni Vice, ni Vong, Sino ba yung mains nyo? si Vice, si Anne, si Vong, si Jong, si Karil. 5. So, 5 teams tayo. Shoutout ko, Karil. Yes. Friend. So, bubunot sila ng mga ka-team nila. So, pag may team na sila, bubunot din kami. Yung mga prod, tsaka yung mga writers. Bubunot din yan sila ng mga, kung kanino sila mapupunta. Tapos, yun na yung team na magbubuo nung magpasikat prod nung mga hosts. Ganon siya. Yung budget ng magpasikat, kayo galing? Nagsiset kami ng budget as a producer. Magsiset kami, ito lang ang budget. Maximum? Oo, ito lang ang pwedeng ibigay ng programa sa inyo. Anong programa? Kung gusto niyo ng malaking prod, kuha kayo sponsors. Or pera nila? May times na gano'n naglalabas din yung mga host ng sarili nilang pera pagka hindi nakakuha ng sponsor. So yung mga sponsors ng brand or sponsors ng tao? Sponsors ng endorsements ng mga hosts. Yan. Okay. So tapos yung mga rin nila, mga nag-o-offer kami. Ako, gumagawa kami ng mga packages for the different brands to come in. I have special executions for them. Within Magpasikat? For the Magpasikat week. For the Magpasikat week. Mag-o-offer ako ng mga iba-ibang mileage for the different brands.
So, if you wanna get this package, ito yung makukuha mong mileage in return. Walang TF yung host, ganyan. Kaya ako siya nabebenta. Kaya marami rin pumapasok. Hindi sila magpapabayad. Ganun siya. Kaya ang dami rin namin nakukuhang sponsors pag magpasikat. Kasi naman, parang feeling ko kasi magpasikat niya yung mataas ng ratings. Yun talaga. Yun talaga yung inaabangan every year. Oo. So, kaya, syempre ikaw, for example, may business ka, di ba? And you want to get yung Vice Ganda to mention you on air. Pasuka mo, sponsor ka. Bigay kang, eto Specific to this magkano team. budget mo? Eto ang Magkano ba budget? Iba kasi yung pakete niyan, girl eh. Pero, Magkano minimum? Pwede ba sabihin? Baka hindi. Kaya hindi pinawasan ko na. So yun, may mga packages kami na ino-offer sa mga brands. Small brand man yan or big brand. Talaga? Oo, kahit sa mga... Paano kung small brand? Paano nila kunyari, like ngayon, viewer natin, pwede pala yun. Pwede. How do they get in touch with you? I'm not you, I mean like, Showtime, gusto ko pong magpasok ng sponsor. Parang kung small brand ka or nagsa-start ka pa lang ng business, tapos gusto mong mag-alat ng budget for marketing, edi pwede kang How? They can email me. I'll leave my email address. Sabihin na natin ngayon. Sige. KG Bitara. KG Bitara. KG, kilo, anong G? Gago? Ay, sorry. Gamma. Anong G? KG. Gamma. So, KG. Hindi G ang gamma. Ano nga? Giraffe. Giraffe. Di ba? G. Alpha, Beta, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot. Gamma. Gamma talaga yung alam ko, girl. Kilo. G, giraffe. So, KG, Bitara. Yes, Bitara. Dash IJM. Okay. Indigo, Jose. Mendoza. IJM. At abs-cbn.com. Ang haba. I-graphics mo na lang. Sige, i-graphics na lang natin. So, they can email me if they're interested sa mga, kung gusto nilang i-mention sila ng mga host. Pero sa magpasikat lang to? Hindi. Pwede naman silang Anytime? Anytime. Pagka wala kang agency. If you're a small brand and you don't have a media agency who takes care of your partnership with the networks, then it's okay. Yeah. Pero kung meron kang media agency na sila ang in charge sa company mo, hindi. Syempre. Hindi ka pwedeng dumiretso. Saka hindi naman na talaga didiretso yun kasi kung may media agency ka, hindi ka maliit na kumpanya. Hindi ka maliit na kumpanya and sila talaga yung magbebenta sa'yo, di ba? Correct. Yung mga small brands, we partner with them. We partner with them kapag gusto nilang makilala sila. Pero may budget sila para marketing. Nag-aalat sila ng budget. Possible yon. Hindi lang siya for magpasikat. You'd have different partnerships with small brands na nagsa-start up pa lang. Correct. Tapos nakikilala sila because of Showtime. Of course. Syempre, laki naman din ng viewership ng Showtime, di ba? And of course, hindi lang naman magpasikat. Meron din kayong naging feeling ko pinagdaanan mo as ikaw, personally, pinagdaanan mo. Yung, AP ka na nun yung suspension. Yeah, Grabe yung suspension. Message nga kita nun Kasi alam mo kung bakit, nung time na na-suspend kayo, we are going through the Ma'am Chief post-production. Yeah. So, kasama ko si Karil, ganyan. Yes, lagi nga nakakwento ni Karil. Kaya na nga, tsaka si Melay. Si Melay. Lucky day, yung pumalit, it's your lucky day. Yes. Si Melay. Si Melay. Tsaka si Jenica. Which are mga Ma'am Chief. Kasama kami sa time. Parang, oh my gosh, sabi ko, di ba, sabi ko yung EP niyan, friend ko yan. Tapos sabi ko nga rin kay Melay, yung director niya, friend ko yun. Gano'n. Bakit tayo ganito? Di ba, friend ka kasi. Director, friend ko yan. Ganon. Dahil diba? we've met each other ng, ano ba ito ginagawa natin? Nagsisimula pa lang tayo, diba? Exactly. Parang, ganon. So, ba't kayo na-suspend? Char! So, nga, parang, nagkaroon ng episode nun, yung Showtime, na parang naging issue yung sa icing. Parang meron kaming cake nun. Tapos, basta yung gesture lang nung host doon, parang nagkaroon ng issue noon. Tapos, na-call yung attention ng MTRCB dahil ang dami nang sumusulat sa kanila. Maraming sumulat. May mga, they received several letter yata na parang, sitahin nga daw yung Showtime because of that. Tapos, after noon, nag-attend ng session with MTRCB. Kasama ka nun? Hindi.
Kasi ako nga yung nagfo-floor everyday eh. So, hindi ko talaga pwedeng iwan yung nangyayari sa floor. So, since marami naman kami, may ibang EP na producer na pupunta. pupunta at saka yung BUH namin. Sila yung nakipag-usap sa Sino MTRC. BUH yung ngayon? Si Ate Lani. Business unit head po yan. Yes, business unit head. Tapos sila yung umattend nun sa MTRCB. Hanggang sa inantay namin yung decision. Tapos yung they decided nga to suspend yung showtime for 7 days. 7 days lang ba? Yeah, I think. I'm not sure. Parang 2 weeks ba? Oo, parang parang 2 weeks nga yata. So, yun. Tapos parang tama, parang 2 weeks. Yes. 2 weeks na kami na-suspend. Tapos, parang hala pa anong mangyayari sa atin, ganyan. Pero nag-launch kami ng bagong show. Kailangan namin mag-launch ng bagong show na kami din yung magmamount. Of course, syempre. Kasi ayaw din naman namin mawala ng kasi pag nasuspend yung showtime, pati kami damay, di ba? Lahat ng mga tao na nagtatrabaho sa show na yon damay. Tapos, yun, so nag-mount kami nun, ang host namin, sila Luis, sila Melay. So talagang ngarag kami nun kasi nasuspend yung showtime bago lang kami sa GMA nun. Oo, totoo. Tapos parang, GTV pa kayo kami na. nun. Bago lang kami sa GTV nun. So parang, suspend tayo. Kaya tapos parang, kailangan namin mag-mount ng ipapalit na show para dire-diretso pa rin yung airing. Kasi nung ipoprovide mong content sa GTV, may kaka-partner lang namin sa GTV. So hindi pwedeng mawalan sila ng content. Hindi sila pwedeng maglagay ng pelikula. Pero okay ba yung reception nung It's Their Lucky Day? Okay naman. Okay din yung ratings nung time na yun. Tapos, yun, parang ibang, bagong segments. Nagda-dry run kami noon. After live ng showtime, kailangan namin mag-dry run or mag-i-test yung mga segments na gagawin namin for habang may showtime habang may showtime. Kasi, nasabihan na kami na isususpend na eh. So, kailangan namin mag-prepare ng ipapalit agad-agad. So, nag-produce ng theme song, ng graphics, ng logo, ganyan. As in, tinatrabaho namin siya habang minamount namin yung showtime. Tapos sinabi na, ito nga yung start ng suspension, tapos dito malilift. So, since alam na namin, nagpe-prepare kami. Oo, nagbubuo kami ng ng imamount nun na ipapalit for showtime habang suspended. So, yun, mahirap siya kasi sabay yun halos eh. Oo, Tapos, syempre, nung tapos na yung suspension, we had to prepare naman yung pagbabalik ng showtime. So, syempre, kailangan bongga rin, diba? So, parang magpasikat pa nga yun. Papunta pa na magpasikat. Papunta ng magpasikat. Yes. So, yun. Ang hirap talaga. Kasi kailangan ang daming kailangan gawin. Tapos, everyday mo siya ginagawa from Monday to Saturday. So, talagang nakakapagod din. Pero, kaya naman. Oo. Nasa-survive. Tsaka parang, alam mo, sabi mo nga sa akin nung umpisa, diba? Start of the conversation. Tsaka nung umpisa pa lang na nagpa-practice pa lang kayo ng showtime. Yung dry run pa lang. 2009. Parang hindi nyo nga sure na mag-work tong show na to. Oo, totoo. Di ba sabi ko, di ko alam kung mag-work to eh. Tapos parang ang plano nun, lang talaga siya, isang season lang, 3 buwan lang siyang i-edit, subukan lang talaga siya. Nag-work. Parang nag-work naman. Correct. Actually, ang gusto kong malaman, I think a lot of our viewers also want to find out, paano ba yung mga host nyo behind the scenes? Isa-isahin natin, okay lang ba? Ay! Oh my God! Wait! Controversial! Oh my gosh. Wait. May ganon. Charik. Oo nga eh. Kasi ang tawag mo sa kanila, alaga mo technically. Oo, mga alaga. Mga mo yun alagang alagain. Siyempre, mag-start tayo muna with Meme. With Meme. Si Meme kasi sobrang tutok siya eh. As in, after live, pupunta yan sa office namin. Tapos, eventually, pupunta siya sa mga creatives, sa mga writers. Para sumika or anong ganap natin, anong pwede nating i-mount na segment, ganyan. So, yun. Ganun siya. Tutok talaga siya. Parang part natin talaga ng prod, no? Oo. Nag-share siya ng ideas, ano yung maganda for the segments, ganyan. Nagko-collaborate talaga siya. Or even the segment itself. Nagko-collaborate naman siya with the creatives and us, the producers. Ganyan. Ganun siya katutok. How about Kuya Vong? Kuya Vong, okay din. Shout out to Kuya Vong. Hi, Kuya. Si Kuya Vong kasi security blanket ko yun si Bong. Lagi ko sinasabi ko yun sa kanya. Sabi ko,
kasi siya, maaga kasi siya pumapasok lagi. So, alam kong kapag tas lagi siyang, bihirang-bihira siyang mag-absent sa showtime. As in, he is always present. Right. Ganyan si Bong. Yun yung pinakagusto ko talaga siya, sa kanya kasi lagi siyang present. Right. Pag nagpapaalam yan, kinakabahan ako, ba't ka aalis? Ganon. Sobrang clingy Kasi ako sa poste, kanya. kasi Kasi poste ko siya eh. So, maaga siya pumapasok. So, pagka nandyan na yung poste ko, kalma na ako. Ganon. Para siyang yun nga, parang, alam mo, parang blanket mo nga. Oo, na parang, dyan naman si Bong, okay na yan. Yes, okay yes. na yung body one ko. Ganon. right. Dyan naman si Bong. Ganon. So, kapag wala siya, talagang, kailan ka babalik? Ganyan. Kapag may mga commitment siya, out of town, or recently lang nagkaroon siya ng, meron siyang commitment na umalis siya, nagpunta siya ng China nun. Tapos parang sabi ko, kailan ka babalik? Ganon. May ganon. So, kasi ganon sila kausap no? Oo, syempre. Sa akin sila nagpapaalam pag mag-absent sila Kasi depende sila sa akin kung papayag ako ba sila or hindi. So, ang dami ng absent niya na ganon. Wow! Principal ka sa part na yan, Ganon. Wow, HR ka sa part na yan. Si Kuya Ogie, Trins, pwede ba ako mag-absent? Kuya Ogie, I'm so sorry, hindi pwede. Marami ng absent. Oh my God. Ganon. Hindi kasi sila pwede magsabay-sabay. Totoo naman. Yeah, sila Chang, Trins, meron kasing Chang, I'm so sorry, after live na po yan. I'm so sorry. Ganon. Si Karil, gaya like, natalo ni Karil. Ate Trina, no, konti lang ang female host ko that day. So, no, cannot be ganon. Oh my God! Ang hirap. Ang hirap din for them pala, hindi sila basta makakaalis. Hindi namin sila basta-basta pinapayagan. Diba, that's true naman. Lalo na kung yung mga posting syempre, diba? Kung yung mga posting. Tapos, kailangan lang naman hindi sila sabay-sabay. Pero nangyayari talaga yung minsan sabay-sabay silang nawawala. Right. So, talagang mahirap. Yeah. Paano ko i-mamonto? Kulang ako ng host. Yes. Paano mag-work to? Kasi, inaayos namin yung mga assignments nila per day. Sino mag-host ng ganitong segment. Ganon, nakaayos yan day before. So, ganon siya. Kaya, madugo. Paano naman? 17 na host kaya yan. Na nga Napakadami. Kaya na nga. Paano Tsaka kanya-kanya ugali talaga. Kanya-kanyang ugali talaga na kailangan mong kailangan mo pakisamahan syempre. Tapos araw-araw mo silang kasama. Pero naman, since I work closely with them naman, okay kami. Okay yung relationship. Tsaka tagal nyo na magkakasama. Oo, tagal na. My God. Diyos ko, ilang taon na. Diba? How about Jong Hilario? Kamusta si Jong Hilario? Okay siya. Ang mahirap lang kay Jong yung schedule niya kasi may session siya. Ang dami niya talagang ganap eh. Kasi nga, yun, yung ang dami niyang may mga Counselors League na ina-attenan. So talagang kinakalendar namin yan yung mga ganap Tsaka niya. kapag tumatakbo siya, nawawala siya, no? It's happened a couple of times. Yes, oo. Right. Pero mabait naman siya. Yes, oo naman. Tsaka sobrang sikat ngayon yung kanyang anak. Oh yes, and ako ang manager ni Sarina. So, totoo. Kaya nga, super close. Gagi, seryoso? Seryoso nga. Totoong manager? Saka may mga inquiries pa. Ako, guess ko si Sarina. Ay, guess mo? Totoong manager ka na rin pala? Sino minamanage mo? Si Sarina nga. Sarina lang? Oo, si Sarina lang. Mag-manage ka naman iba. Paano? Hindi ko sure. Schedule ko. Pero ang cute naman ikaw manager ni Sarina. Yes. Sige. Tingnan natin kung anong pwede. Naging agent. Sige, atis alam natin ikaw manager ni Sarina. Perfect. How about Anne? Si Anne, ang mahirap lang kay Anne kasi yung schedule niya. So, hindi na namin siya nakakasama. Tagal na. Oo nga. Oo, kasi, pag gusto niya na pumasok, ganun? Hindi naman. Ano yan pinaalam naman yan sa management na Anne won't be able to do showtime for a really long time because meron siyang It's Okay. For ABS din naman yun. Right, It's Okay. True. Tapos, kasabay pa nun yung Buy-Bus niya na movie. And then, she also has a lot of endorsements. Tapos, syempre, kapag nababakante siya, she spends most of her time sa family Papahinga niya. Na kasi lang nga, sa sobrang hectic nung schedule niya, yung natitira niyang off, isa-spend niya with her kid, with Erwan. So, yun. Makes sense naman. Yeah, kaya hindi na siya nakaka-showtime. I've heard so many good things about Anne. Oh, yes. Oo naman. Hindi mo, kasi syempre, sobrang ganda niya, di ba? Hindi mo expect na ganun kabait. Oo, mabait siya. As in, sobrang bait. Humble, and parang hindi mo nga akalain na, bakla din kausap. Ganyan. Correct. Hindi mo akalain na, oh my God, si Ann Curtis yung kasama. Correct. Ganun siya. As in, kung paano siya on-cam, ganun din siya off-cam. Right. So, kayo magiging
sa arte niya, ano naman yun eh. Kumbaga, Hindi siya parang hindi naman maarte. siya maarte Hindi siya talaga maarte eh. talaga. May Actually, hindi times siya na maarte. talagang pag tatawag ko siya, bakla, nasan ka na? Ano na, magla-live na. Wait lang, Ate Trina, eto na. Tapos tatakbo talaga yan. Basa pa yung buhok, tumutulo pa As yung in? hair. Oo, as in kakaligo lang yung pag nalilate siya, tapos nagmamadali siya. Ah. Wait lang, te, maglilipstick lang ako. Tapos ganun siya kausap. Wait lang, te, maglilipstick lang yan. Tapos, okay, game. Let's go. Ganun. Tapos paglabas niya, ganda yun na Ninakarag ko agad yan, niya, no? Tapos paglabas niya, parang, hala, bakit ganun ang unfair, no? Parang, Oh, di ba, ganda parang- pa rin ni bakla. Yan ang gusto yan eh. Ikaw tayo si Lord Ah, talaga. Minsan lipstick talaga may lang ang- favoritism din talaga, no? Lipstick lang ang katapat. Kaya na Ganun, nga. ganun si Anne. Sobrang, kung ano siya on air, ganun siya off cam talaga. Sobrang, Yes. mabait. How about, of course, Kareel? Si Ate Karel naman, sobrang rin yan. Love ko din naman yan. Si Ate, Mm. makulit lang talaga yan, si Ate Karel. Makulit lang yan. Tapos pagka ngarag na ngarag ako makikipagkwento, ay, wait lang, I'm so ngarag, wait lang, gano'n. Saka minsan magbo-voice message sa akin yan, Samni. Mga ganyan. Ah. Mahilig siya kasi fan din siya ng Korean eh. Sila mag-asawa Yes, eh. Si Yael. Yael. Mm. So, minsan, kunyari, nakikita ko sa mga fan meetings, talagang feel din talaga nila yung Korean culture. So, sabi niya sa kailan na tayo magko-Korea ulit? Alam mo, anytime. Anytime naman. Tapos talagang may, kumbaga, karakter si Anne. Ay, si Anne, si Kareel. Karakter talaga si Iba Kareel. talaga siya. Parang, pagkausap kayo, parang, ano na nga yung pinag-uusapan natin yung ganun. Parang, oh my gosh, ito na si Kareel. Okay, ready ko na yung self. We love Kareel. But we Kareel. love Ate Kareel. Yeah, we love. Sir Ogie. Ay, Sir Ogie, favorite ka din. Oh, favorite talaga. Sobrang, okay din kami niya ni Kuya O. Lagi lang yan magbe-message sa akin pag, pwede ba akong kasi meron akong ganap. Ay, Kuya Ogie, I'm so sorry. Pwede bang sa ganitong araw Pag na hindi mo lang? pinayagan, hindi talaga sila magka-absent. Hindi talaga. Kasi pag Kasi nag-absent kailangan ko talaga Hindi, silang pag nag-absent pumasok. sila, mapapagalitan na sa management. Mapapagalitan ako. Kasi Ah. napapagalitan ako. Sapal, hindi talaga kayang I'm so sorry, talagang may commitment ako, ganyan. Okay. Tapos ako yung mapapagalitan. Ba't pinayagan? Sabay-sabay silang nawawala, ganyan. So, iyon. Kaya sa akin sila nagpapaalam. O kaya si Kuya Ogie, sobrang daling kausap niya. As in? Oo, as in. Sobra. Sige. Rin yan parang hindi mo akalain, hala, Ogie Alcacid na to. Oh, yes. Pero pagkasama mo siya, di ba, parang Ogie kung Alcacid na makipaglokohan yan lang siya sa'yo, parang as in tropa lang kayo, ganyan. Alam mo yung feeling na yung mga kausap mo na normal, yung mga normal na kausap mo, mga legends sa industriya. Mga big stars, Anong girl. feeling? My God, diba? Parang siya, parang yung iba nga tinatanong ako, hala, grabe, kasama mo sila, ganito, ganyan, Oo ganyan. nga. Normal lang siya for For me. Kasi you. nga, everyday ko nga silang kasama, everyday from Monday to Saturday, as in buong live. At saka, hindi alam ng mga tao ay, feeling ko kasi may misconception. For us na nasa showbiz, working in the industry, of course, we know this. But for a lot of mga general public, hindi nila alam na yung mga iniidol nila, talagang tao din eh. Tao din. Hindi, hindi mo, Kausap mo, mamaya example, si Vice na tawag, hello, te, ano. Ganon. Hindi yung parang, syempre kami, close naman na kami sa mga Correct. artista. Tapos yung iba parang, hala, kausap mo si Vice Ganda. Di ba yung mga tao, Hala, kasama mo si ano? Hala, kasama mo si Ann Curtis. Oo, di ba? Exactly. Oo, Yes, pero ganyan. pagkausap mo naman sila parang, Hala, kamusta si Kuya Ogie? Hala, Ogie Alcacid na Correct. Or Bong Navarro. Correct. Hindi ko pala maisa-isa lahat, per last na lang kasi, sorry, syempre, we have Darren, si Jug Steady. Ayan, Jug Steady, super close ko yan kasi since day From the one start, yan diba? Oo Of naman, course, we have oo Chang naman. Ami, Jackie Ayon. Meron ba ako nakalimutan? MC Lassie Sean. MC Lassie, Sean, Jackie, yes. Yes. Yan, puro mga alaga ko lahat. Yan. Si Kim Chu. Kim, Kasi yes. ang dami may favorite kay Kim Chu. Oo, makulit talaga si Kim. Makulit Ganun talaga siya. Sobrang workaholic siya. As in, kahit na puyat yan, magme-message yan, ate, mag-showtime ako. Ha? Mag-showtime ka? Parang 8 a.m. ka na pack up, mag-showtime ka pa rin. Go ako, te, ganun. Ganun siya. Kasi di ba close na ni Melay? So Melay would always tell me, Kim is sobrang totoong tao Oo. talaga. Tsaka workaholic talaga siya. As in, hindi pwedeng wala siyang ganap. So kahit na ngarag siya, kahit na inumaga na siya sa taping, sa shooting, papasok yan ng showtime. Ganun siya. Unless talagang meron siyang commitment that day, meron siyang scheduled na endorsement, ganyan. Hindi siya papasok. Pero hanggat kaya niya papasok yan. Or parang magpapa-reschedule yan ng flight niya para maka-showtime. Ganyan sila ni Darren. Ganyan din si Darren eh. Workaholic din yan. Sin, hindi pwedeng wala silang ganap.
Oo, ganun. Tapos minsan, kasi bestie sila. So, minsan si Darren din, ate, may rehearsal ako. Paano yung may dry run tayo ng new segment? O, sige po, after na lang nung dry run, saka ako mag-rehearse. Kaya mo pa? Oo, kaya ko. Ganun. Ganun sila. Ganyan din si Kim. Talagang tinatry nila talaga na kahit na sobrang busy ng schedule, is-squeeze in nila. Yes. Ganyan naman silang lahat actually. Kahit na The fact na may everyday show ka, it's already a big Oo deal. So, commitment din nila yung showtime So, as much as possible, talagang dapat they need to be there. Yes, when you require them that, you need to attend. Correct, okay, correct, sige, attend. Gagawan nila ng paraan. Correct. And you have to impose that. As in, kailangan ko kayo. Ganyan. True. Po, ganun. More show, it's Showtime tea when we return. Alam mo bang 3 beses na ako lumabas sa Showtime? In different levels. The first time this was like, bago pa lang Showtime. 3 months? 4 months. Ano nyo, di ba may panel kayo? Yung, teka lang, may nag-text. Di ba yung may nag-text may pa? May nag-text si Vice yun. Talent host ko kasi sa isang show ko before, si Ate Glyza. Si Ate, Gladys Reyes. Yeah. Si Someru. Yes. Di ba, ano niyo siya before? Hurado. Hurado. Tapos, di ba katabi si Vice? Si Vice, wait lang, may nag-text, may nag-chat, ganyan. Tapos si Ate Gladys, may nag-Skype! May nag-Skype. Ako yung nag-Skype sa kanya. Ikaw yung nag-Skype na. Grabe, tagal na nun. Sinabi sa akin, mag-Skype ako sa'yo. Sige. Nasa studio ata ako nun. Sige, ganyan. Tapos wala naman ako naririnig. Basta nakita ko lang si Vice gumagano sa tabi niya. Kumakaway. Hindi pa host si Vice noon. Hurado pa si Vice noon. Yes, diba? Second time, I think, was nag-host, nag-guest kami as I Do contestant. Yes, kay ni Jimmy. Tsaka yung mga ibang contestant na I Do kasi nga pa-finale na kami. And I think last was like 2010 kasi friend kami ni Ryan. Hello, shoutout pala kay Ryan. Super close kay ni Ryan. Hello, shoutout pala Nagulat kay ako Ryan. na parang, ba't nasa Showtime ka nagpa-reserve ako kay Ryan? Bakla ka, hindi mo ko sorry, alam kong busy ka, kaya kay Ryan kami nagpa-reserve. Right. Hindi pa natin naman si Ryan kanina. We'll talk about Ryan also. But si Ryan, na-meet ko na finally yung fiancé niya. Yes. Diba, super pretty. Si Paula, right? Paula. Na-meet ko siya ng birthday ni Melay. So anyway, going back. So parang, there was one time, nanood ako, tsaka may kasama akong Koreana or something. Tapos parang, may ano pa yun may mga bata kayo. Mini-me? Mga kids. Baka mini-me yung 2015 to, like 10 years ago. Parang mini-me yata. Mini-me. Tapos parang may skit na gagawin. Pinapakit ako ni Ryan. Live. Tapos parang nag-nay-nay ako or some shit like that. Sobrang nakakatawa. But it was fun. Meron ding one time. I don't know if you remember, naghahanap kami nun ng madlang hurado. Tapos pinag-audition kita. Sabi ko, Kring, mag-audition ka. Kailangan namin ng madlang hurado. Kailan? Nag-audition ka nun. Ba't ako nag-audition? Pinag-audition kita. Pinapunta kita sa ABS, nag-audition ka. Anong ginawa ko sa audition? Nag-ano ka? Basta kailangan namin ng karakter na madlang hurado. Kaya lang, ang nangyari nun, sabi ni Direk nun, parang hindi pwede si Kring kasi masyado siyang maraming alam behind the scene because director siya. That's true. Tapos parang masyado siyang production. Alam niya lahat. Alam niya na yung mga trade secrets so we cannot put her there. Kasi, Ganyan kayo sa akin Ganyan kayo sa akin. I'm so sorry, Kring. Bet ka naming lahat. Pero yun nga, parang napag-usapan na alam mo, narinig ko rin yan from PBB kasi people. Kasi director ka, parang overqualified si Kring. Parang, hindi siya pwede as madla Parang hindi siya yung madla na hinahanap hindi siya totoong natin. madla. Hindi siya totoong madla kasi alam niya, taga-production siya. Yes. Director siya So parang hindi siya pwede. Hindi siya yung madla na hinahanap natin na normal. Kasi hindi tayo normal. Tayo kabakan ka na John Mall. Kabakan ka na John Mall. Diba? So parang hindi pwede si Kring kasi sabi ko, wait, nakalimutan ko na ito nag-audition. Tagal na nun, pinapunta ka na, bakla mag-audition ka, papasa ka dito, girl. Ganyan. Kasi alam mo na yan, alam mo kung paano on-cam, diba? Kasi syempre, nag-on cam din naman tayo. Alam na niyang mag-on kami, dapat raw yung kukunin natin. Okay. Right. So yun, tignan mo, hindi mo naalala, pero ako naalala ko. Pinapunta kita nun. Wait lang, pag gusto ko manood ng Showtime, tawagan lang kita. Oo naman, anytime. Go, push. Ang problema kasi pag Showtime, ang aga nang papapilayin ganun talaga. Kasi syempre kinukompleto lahat. Correct. Tapos may cut-off yun. So pag nagsara yung audience entrance, hindi ka na makakapasok. Correct. Kailangan, lahat sumunod dun sa call time na yun. Kasi, kailangan malaman namin kung
mapupuno ba namin yung studio or hindi kasi may walk-in. So kapag ka hindi sumipot at hindi ka umabot dun sa cut-off, papapasukin namin yung walk-in para sila yung mapuno namin yung audience. Kaya ganun talaga maaga. Oo. Kasi may safety briefing pa yan. Yes. Di ba bawal nga yung mga buntis? Oo, bawal. Bawal ang 8 years old and below. Below. Correct. Pero ikaw, hindi mo ba naisip na magkaroon ng hindi mo na naisip na, parang gusto ko ng mag-ibang show or something? Ilang beses na. Hindi naman. Parang naging ko na rin kasi yung showtime. Naging parang comfort zone ko na din. Walang ayoko nang umalis kasi dito sobrang sanay na sanay ako. Tagal ko na dito since day 1 hanggang ngayon nandito pa rin naman ako. So parang ako na lang hinanap ko growth. Kaya talagang I worked hard para ma-promote ako. Para maging from PA to segment producer to associate producer to EP. Pero after na EP, ano pa? Wala. DU8. Hindi ko alam kung kaabot ako. Bakit naman hindi? Kasi wala na kasing ngayon eh. Wala na kasing PM ngayon. Wala na. Kasi nung retrenchment, nawala tinanggal lahat sila. ng mga PM. Yung hirap kasi nung retrenchment. Yeah, actually, no? So, I mean, I'm sure you lost a lot of friends. Yes, talaga I sa did. ano. Tapos ang mahirap nun, natanggal sila ng retrenchment because nawala sila during pandemic. So we don't have any chance para makapagpaalam sa kanila kasi nga lockdown, 'di ba? Bawal lumabas eh. So parang Sabi nga ni Kim Chu. sabi nga ni Kim Chu, bawal lumabas. So, pero to be fair din kay Kim Chu, Diba nung nawala si Anong pandemic, talagang siya yung pumalit, no? Siya yung parang nag-take nung Parang siya yung isa sa mga poste namin when it comes to mga... Nag-start nung pandemic. Nag-start nung pandemic. Diba nung lockdown? Grabe. So, So what's in store for you and Showtime? Showtime, we always come up with different segments, with new segments every time na alam namin parang hindi na masyadong nagwo-work yung itong segment na to. Then we end it and then we come up with new segment. So, lagi kami naglo-launch pag alam namin hindi na nagwo-work sa audience. Kasi nga, nakikinig naman kami sa feedback din. Pero yung TNT talaga, hindi na talaga. TNT talagang andyan na yan, staple na yan. Kasi yan laging hinahanap. Parang may time na, okay, sige, magpahinga muna yung TNT para may time tayo for, para makahanap pa, magpa-audition sa labas. Oh, yes. Kaya lang, every time na walang TNT, hinahanap talaga siya ng audience. Talaga? Oo, talagang Try ko walang nga TNT. dyan. Oo. Nag-audition sa TNT na. Try ko kaya. So yun, kaya hindi siya pwedeng mawala. Kasi talagang lagi siyang hinahanap ng audience eh. At saka dami kasi magagaling na singers sa Pilipinas. Parang hindi naman nauubos, di ba? Nanalo pa nga pero mahirap what's that? Sofronio na nag-start The sa Voice. TNT, The Voice. Kaya talagang thankful siya nung nanalo siya, bumalik pa rin siya ng ABS. Nag-guest agad siya sa nag-guest siya show. sa inyo. Oo, nag-guest siya sa amin. Nag-guest siya sa Showtime. Kasi doon naman talaga siya nag-start. Nung time na yun na hindi pa niya talaga time. Kasi nga, ito talaga yung destiny para niya. Para sa kanya. Lagi naman ganun. Parang si Vice, di ba? Hindi naman nag-work yung ibang mga ganap niya, pero para pala siya sa Showtime. Oo, di ba? Doon na nag-start yung career niya. Right. Kung may mga bata, may mga tao na gusto ding parang mag-production. Ang dami ko na kasing nag-guess ng mga production people, to be fair. Recently, we had Direk Ivan, director ng mga pelikula. Of course, I think that you're gonna be the first na production na from ABS and TV. Iba rin kasi yung na daily, iba rin kasi yun eh. Oo, iba yung challenge. Anong masasabi mo sa mga tao na parang gusto ko rin yung trabaho niya? Hala, sure ka ba? Ganon. Hala, pag-isipan mo muna, girl. Sure ka ba? Yan na talaga yung gusto mo, ganon. Kasi syempre, mahirap talaga. As in, magsa-start ka sa balit yung sweldo. Syempre, pag PA ka, balit yung sweldo. Given naman yun. Ano yun starting yan eh. Yan ang stepping stone mo. Wala ka naman napatunayan. Bakit ka na mag-demand? Correct. So, balit yung sweldo. Tapos, napakadami mong gagawin. Tapos, parang yung PA, hindi yan baka iniisip ng tao, taga-timpla ng kape. Hindi po Meron po kaming utility Meron kaming na yun yung ginagawa nila. Ang trabaho ng PA, as in, ikaw ang in charge, bibigyan ka ng trabaho na ikaw ang in charge dyan. Specific, depende. Specific, example, technical PA ka. Yes. So, lahat ng tech requirements ng show, ikaw ang gagawa niyan. Mag-request. So, ang laking responsibility. So, parang pag sinabi na, PA ka. Yung ganun, hindi, PA ako. Oo, At totoo. dami talagang, as in, hindi naman mag-work ang isang programa kung wala kang production assistant. Alam mo yan, di ba? So, hindi talaga madali. Kaya pag may tatanong sa akin, ate, parang ang bongga nung work mo. Parang masaya nga. Kasi kasama mo si
Vice Ganda, Vice Ganda, si Ann ganyan. Curtis. Sabi ko, pero, syempre, yun yung mga perks na parang you work with the big stars, diba? Yun yung perks na parang, kamusta sila, ganyan. Gusto ko magpa-picture, go pa-picture, ganyan. Pero, iba rin yung trabaho. Iba talaga. Mahirap siya. Sobrang mahirap siya. Pero kasi, kung passionate ka talaga dun sa... Ito na naman tayo sa passion na to Kapag yun talaga yung gusto mo. Kasi ako, college pa lang ako, alam kong ito na talaga yung gusto ko. True. Yun kasi yung tinapos mo Com ka, diba? Yes. Mass com ako. So, ito talaga yung gusto kong work. Kaya, tsaka parang I've always been curious about what happens Dati kasi gusto ko rin mag-film Right. Parang gusto ko rin mag-venture into film. Hindi mo na naisip ngayon? Hindi na. Parang okay na ako dito. Or ang busy ko rin kasi. Naku-curious ako na parang paano kaya sila sa pelikula? Iba-iba talaga siya. Iba diba, ikaw paano? Kasi alam mo naman ang production sa TV. Pero nag-film ka kasi nag-director ka nga, diba? So, anong difference niya? Kasi ako sa TV ako mabilisan kami. Pak. Ito yung natin, ito yung target natin na ganun siya. To be fair, nag-TV kasi ako, but I never did live. Never ako nag-live TV, diba? I would do yung mga recorded, yung mga ganyan, like mga shows tape, or tape lahat Tapos once a week. I never did daily. Never. Mabilis ang pacing namin Kayo hindi, tsaka araw-araw kayo pumapasok. Yes, yun talaga yun Kaya hindi, talaga pass. Ikaw naman sa pelikula, I mean... yun lang sa kasi pelikula kami mabilis kami. Yung sa pelikula kasi, well, yung experience ko kasi sa pelikula, parang siya, parang feeling ko. Kasi ako paano ba? Feeling ko, yung dapat na trinabaho namin 3 years, na trinabaho namin ng 6 months. So, it's a different way for us. Kasi biri mo, nasabi ko na to before, May 1 lang na conceptualize. May 1. Gumawa tayo ng pelikula. May 1. November 15, nasa sine na kami. Walang, hindi siya yung tipong, may script ako na, nagawa ko na, tapos maghanap na tayo. Hindi. Wala pa kaming script. Concept pa lang. Kaya, pa lang siya. Grabe yung life force na kinuha niya from, I don't know with other staff, but from me, grabe kaya kailangan ko magpahinga ng 2024. Kasi yung 2023 ko, naubos talaga ako. No, hindi ako nagko-complain Pero grabe kasi talaga. Like, yung trabaho mo talaga within that long, compress namin ng ganon. Iba siya kasi, with of course, with filmmaking, it's storytelling Kailangan mong magkwento. Lahat naman kahit naman TV storytelling siya, di ba? Pero with film kasi, parang meron, pag napanood ka nila, pag nanood sila, meron sila expectations. I'm not saying sa TV walang ganun. It's just a different kind of expectation, di ba? Parang sabi nila, pag film daw, parang kumbaga parang art. Yung mga ganyan. Yung pwesto ng camera mo dapat. Lahat color grading. Kung bakit nandun yung camera mo, exactly. diba? Kumbaga mas matagal talaga siyang ginagawa. So, yun mas matrabaho siya in that sense. Pero pagkatapos mo, may chance ka magpahinga. Sa inyo, wala Wala oo so, kaya wala ako, hindi ako naniniwala na parang mga film is better than TV. Hindi ako naniniwala dyan. Kasi nga ako, na-experience ko both And both have the same, kumbaga, tawag nito, challenges and parang fulfillment. Pareho. So, same siya. Kumbaga parang for me, hindi mo masasabi na parang, kasi some people look down on TV people Kilala ko yan. Marami ko kilalang film people who look down on TV. TV lang kayo. Oo, TV lang kayo. Laya. Tsaka wala yan. Ganyan lang kayo. Lalo hindi ka nag-iisip Di ba ganyan? Di nyo naman kinakarir. Oo, hindi naniniwala dyan. Bullshit. Oo, totoo. Tsaka kapag you don't know what we're going through. Exactly. Diba, behind the camera. Exactly. Parang dali lang, but no. Exactly. It's not easy. But yeah, like, I'm very grateful na nakausap ka namin. I'm sure a lot of people naliwanagan what is going on behind the scenes sa Showtime. Sa Showtime, Any message for our viewers, Trina? Manood lang kayo ng Showtime lagi. Hindi, syempre, sa TV yan, sa GMA, doon naman kami umere, A to Z, Kapamilya Online Live, Kapamilya Channel sa cable sa Sky. So yun, sana lang, tapos post lang kayo pag may mga request kayo. Kasi nagbabasa naman talaga ako. Totoo yun, nagbabasa kami kung sinong pan-i-guess, ganyan. Uy, pwede niyo bang i-guess si Kring Kim? Naman. Why not? Syempre, friendship, girl. Sabi ni Ryan, yung ginagawa niya dito. Punta dito kayo. Dito yan, sabi ni Ryan Carril, ano meron? Si Ryan, yan? Hi, Ryan. Hi, Ryan. We love you, Ryan. Hindi mo kasi minention si Ryan kanina. Kasi nga, iba kasi nakalagay Ryan. Sabi ko, sino ba Ryan na? Kaya Ryan pala. What's up, Ryan? We love Ryan. Kailan ba kakasal si Ryan? This year, no? Or next year ba? Next year ata, 2025. Next year, I think next year.
Ninang ka ba? Char. Hindi. Sana nga invited. Sana may invite tayo, Oo no? nga eh. Nagparinig na tayo kay Ryan, no? Bekene naman Ryan, ha? Oo. Tapos sa Korea pala yung wedding, pupunta ako. Pupunta, Oo, pupunta. pupunta Yes, tayo. ikaw, Oo, I'm pupunta sure talaga punta tayo ka. dyan. Oo, yes, let's do Feeling it. tayo, yun naman. Talaga, invite na natin yung sarili na. Uy, see you there. Ganon. So yun, manood lang kayo ng Showtime lagi. And actually, makikita niyo ako doon. Lagi naman ako Oo nga, lagi ka nandoon, oo. Tapos minsan pag magtutweet sila, si Ate Trina ngarag na OT na ganon. Kapag ka OT, alam nilang, Ngarag ka. ngarag ako. Kasi nga, laging kailangan ko talaga. As in, kulang na lang nandun na ako sa stage para sabihan sila, OT na, ganyan. Kaganon lang ako, OT na tayo. Ganun. So, ang request natin ay huwag tayo ma-OT dahil mapapagalitan si Trina lagi. Oh, yes. Ikaw ba OT ka na? Hindi pa naman tayo Wala OT. kami OT dito. Walang OT. Wala OT dito, kahit 3 oras. We love it, diba? Sana all. Okay lang malate, diba? Okay lang malate, dumating. Kasi wala namang start, diba? Okay lang humaba. O gusto mo namang 7 gaps, pwede. Dami. Hindi naman, 8 bodies yun, girl. 7 gaps. Walang bodies. Pero totoo talaga. Totoo talaga pwede. Yun ang mga talk show podcast ngayon na talagang pwede mong pahabain. Tsaka pwede magmura. Kayo, bawal eh. Bawal. Pwede sabihin, titi. Iniwasan ko nga eh. O, diba, mga Ang dami ko titi. kaninang gustong sabihin, pero, baka- nasanay kasi ako sa live. Bawal. Dito Siyempre, pwede. wholesome Pwede. tayo, diba? Pwede. So, ganun. But anyway, cheers to your career Yes! and Oh to the my success, more and more success ng Showtime. Yes. And remember, if you need anything, kung ano mang help, whatever, we are just here for you guys. Oh, yes. Thank you so much. Feeling! Thank you so much. Yes, Cheers to that. Thank you guys for watching. See you next week. Yay, bye.